Meron pong isang matabang dalaga na nag-post sa Facebook. Ang inilagay niya hong quotation ganito. Sa baba ng kanyang picture, pagkat medyo mataba siya. Ang sabi ba naman doon sa quotation niya, ligawan niyo na ako ngayon. Pag ako ay pumayat, marami na kayong karibal. Marami na kayong karibal. Bakit? Pag mataba, naku, mga kapatid ko, yung mga tao, yung mga binata, parang ayaw nila eh. Gusto nila yung maganda ang katawan, di po ba? Pero alam nyo ba, na para sa akin ha, kung ang pag-uusapan ay Christian life, gusto ko mataba ako. Ang gusto ko sa Kristiyano, sobrang taba. Ganun po ba yon? Yes. Pagkat ang ating topic ho ngayon, mga kapatid, fat men or fat Christians na lang, fat Christians. Pagkat sa Christians, kasama na ang men and women. Fat Christians. At ang fat ay mataba. Ang English ay fat. F-A-T. Ang prayer ko nga, lahat ng Kristiyano ay mataba eh. Pagkat, mga kapatid ko, ayan po ang ating lesson ngayon. Tatalakayin natin na ang isang Kristiyanong mataba ay pinapagpala. Okay? Ang teksto po natin, 2 Timothy chapter 2, verses 1 and 2. Okay, so sa 2 na lang, 2. Mamaya na yung 1, ha? 2 Timothy 2, verse 2. And the things you have heard from me, say in the presence of many witnesses. Entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. And the things you have heard from me, say in the presence of many witnesses. Entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Let's pray. Wonderful Heavenly Father, we are so grateful unto you for this moment of meditation on thy word. Thank you for the anointing power of your Holy Spirit, who indeed is now moving in our midst. Thank you for the privilege of listening to your word and preaching it without any hindrance. We are free to preach your word, to serve you, Lord Jesus, and to praise you and to worship you. Everything we can do for your glory and honor. So Lord, we commit unto this hour unto thy hands as we listen to your word. Prepare its heart to receive your word with power and authority, with wisdom, knowledge, and understanding, and that all of us, Lord, will be benefited through your word, that all of us will be strengthened in our faith. In Jesus' name, amen, and amen, and amen. Purihin ang Panginoong Jesus. FAT. What is the acronym or acrostics of FAT? F-A-T. Kaya pag ito'y naipaliwanag ko, naniniwala ho ako na lahat kayo gusto nyo nang tumaba. F-A-T. F. F stands for faithful Christians. Faithful Christians. A. A stands for available Christians.
Kasi kahit faithful ka, kung faithful ka, available ka to serve the Lord. At yung T, sa fat, T, teachable Christians. Tatlo yan, ha? Faithful Christians, available Christians, and teachable Christians. FAT, fat Christians. Oh, diba gusto nyo na yon? Sinong gustong mataba ngayon? Lahat, taas ang kamay. Lahat gusto nating tumaba. Gusto natin na maging faithful kay Lord. Gusto nating maging available tayo kay Lord. Gusto ko na lahat tayo ay maging teachable, tumatanggap ng aral. May mapagpakumbabang puso pagkat you can graduate in a Bible school. You can graduate in a seminary, but you will never graduate from the Word of God. Pagkat as long as you are breathing, you continue to discover and study the Word of God. Purihin ang Panginoong Hesus. Okay. Strike na kaagad, ha? F. Faithful Christians. 2 Timothy chapter 2 verse 1 tayo ngayon. Kanina verse 2 yung text. Ngayon naman itaas natin verse 1. Ang sabi ng verse 1, a faithful Christian should have, mga kapatid ko, ha, a spiritual son. A faithful Christian should have a spiritual son. Anak mo sa pananampalataya. 2 Timothy 2:1, you then, my son. Ang sabi ni Paul kay Timothy, you then, my son. Ikaw, Timothy, na anak ko. So, ang isang tapat na Kristiyano, para magiging mataba, kailangan hinahawaan niya yung tao ng kanyang taba. Kung ikaw ay malusog na Kristiyano, malalim, ha? Hindi matitinag, hindi mabubunot ang iyong pananampalataya, kailangan hawaan mo yung iba. Kailangan i-multiply mo yung sarili mo sa iba, na kung yung ginawa ng Lord sa iyo, gagawin din sa iba. Yan, mga kapatid ko, ha? So, ang isang proof na ikaw ay mataba, F, you are faithful to have a son in the Lord. Okay. Si Batman, eto tingnan nyo, ha, si Batman may Robin. Si Tarzan may Baby Jane. Si Lone Ranger may Tonton. Si Elijah may Elisha. Si John the Beloved may Polycarp, Bishop of Smyrna Church. Ikaw, matagal ka ng mananampalataya, meron ka na bang anak sa pananampalataya? Pag ang sagot mo'y wala pa, hindi ka mataba, payat ka. Pagkat ang isang mataba, malalim sa pananampalataya, malalim sa kaalaman, karunungan, at ibinabahagi niya yung karunungan na yan para maibahagi, hindi maging stagnan ang kanyang Christian life. Alam nyo, ang Manila Bay, mga kapatid ko, bakit nami-maintain niya yung tubig? Okay? Okay, Laguna Dibay. Pero bakit ang Red Sea sa Israel, ang pulang dagat sa Israel, bakit naging Dead Sea? Patay na dagat. Alam niyo ang kaibahan ng Manila Bay, Laguna Dibay, at saka Dead Sea? Itong Laguna Dibay at saka Manila Bay, buhay yan. Pero ang Dead Sea sa Israel, patay. Bakit? Pagkat, mga kapatid, ito pong Manila Bay,
at saka Laguna de Bay, may inlet at may outlet. Meron silang pasukan ng tubig at merong labasan ng tubig. Pero ang Dead Sea kaya namatay pagkat may inlet pero walang outlet. Kaya sinawag na Dead Sea, hindi ibig sabihin na walang tubig. May tubig, pero walang nabubuhay na isda. Yan ang aking research. Dead Sea. Ganon din ang Kristiyano. Para lalong tumaba ng tumaba, may inlet at may outlet. During the live streaming, when you listen to the Word of God, you are absorbing it, inlet. Tinatanggap mo yung Word of God sa iyo. Kagaya ngayon, nakikinig ka, ang salita ng Diyos, pinapapasok mo sa puso mo, hindi mo pinapalabas sa kabila. Iyan po'y diretso sa puso. Pero kung pasok ka ng pasok at hindi ka naglalabas, you will be dead. Mga kapatid, you will be dead. Kailangan magpalabas ka kung gusto mo na maging malusog na Kristiyano, malago at mataba. At paano palalabasin? I-share mo sa Timothy mo. I-share mo sa anak mo sa pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng faithful. Maging tapat tayo. Merong isang Kristiyano. Ang Kristiyanong ito, hindi niya alam kung anong gift niya. Pagkat hindi siya marunong mangaral, hindi marunong magturo, hindi marunong kumanta. But faithful. Talagang faithful siya. Faithful in the Word of God, faithful in Bible reading, faithful in prayer, faithful in going to church every Sunday, faithful in listening to the Word of God, faithful in his obedience. Kaya hiningi niya kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng gift ko naman. I want to serve you. Ang ibinigay ng Lord, tracts, yung babasahin tungkol kay Kristo, nasa maliit na papel. Yung tracts, i-dinidistribute niya sa isang kanto na matao. Araw-araw yan, pupunta roon dahil binata naman eh. Walang responsibility na iniaatang sa kanya. So ngayon, may mga dadaan na tao, sige, ibinibigyan niya yung tracts. Araw-araw yun, mga kapatid. Sige. Isang araw, habang nagdi-distribute siya ng tracts, merong lumapit sa kanya, binulungan. Brother, yung ibinibigay mo, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Hindi mo ba alam na pagkabigay mo at pagtalikod nila sa iyo, ayun, no, pinupunit at panggatong nila yan. Pagdating sa bahay, itinatago pa para pagdating sa bahay, panggatong. Alam nyo, yung faithful Christian na nagdi-distribute, tinitigan niya. Alam mo, brother, kung bakit ito ang ibinigay ng Lord sa akin bilang share ko sa paglilingkod sa Kanya. Pagkat ilang taon na ang dumaan, meron ding nag-distribute ng babasahin. Kinuha ko, binasa ko, kaya naligtas ako. Alam mo, yung subita na pumipigil, naglakad, tumalikod, walang imik. At habang nasa daan, I'm sorry, Lord. Pagkat yung tinutukoy niya na nag-distribute ng kanyang babasahin, ako yun. Tignan mo yan. Tignan mo na yan. Salita ng Diyos yan. Ang sabi ni Kristo, ang sabi ng Bible, Old Testament, ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya na walang accomplishments. Basta't ginagamit mo ang salita ng Diyos,
merong positive effect sa bawat mananampalataya. Pagkat salita ng Diyos ito, makapangyarihan, powerful word, na pag ginamit mo, ito'y nagrirema sa taong nakikinig. Purihin si Jesus magpakailanman. Nagdi-distribute lang ng babasahin, pero yung babasahin, may verse doon. Kaya pala, itong nagdi-distribute na faithful Christian, naligtas sa pamamagitan ng pagbabasa rin ng ganon. Dahil may nag-distribute sa kanya, kaya nandun din siya na nagdi-distribute din. Kapatid, please lang, ipag-pray mo na magkaroon ka ng isang anak sa pananampalataya, son in the Lord, para matawag kang fat o mataba. And that shows, if you have a son in the Lord, that shows you are faithful. At hindi ba maganda kung rapture na at ang Panginoon ay tatawagin niya yung anak mo sa pananampalataya, kaakbay mo siya, sabay kayong papasok sa kalangitan, papasok sa golden gate of heaven, at pwede mong ipagmalaki, Panginoon, ito ang nadala ko para sa iyo, anak ko ito sa pananampalataya. Purihin si Jesus magpakailanman. So, a faithful Christian should have a spiritual son. A faithful Christian, pangalawa, should have a spiritual strength. A faithful Christian should also have a spiritual strength. 2 Timothy 2:1 uli. Be strong in the grace that is in Christ. Take note of the word be strong. Be strong, okay? Sa ibang version, be strengthened. At ang be strengthened ay present passive imperative. Ang ibig sabihin ng strength or be strengthened, present passive imperative, na ang ibig sabihin, you keep in touch with the power. You keep in touch with the power. Hindi lang nararamdaman mo yung power pag nasa church ka. Whether you are inside or outside the church, worship service, 24/7, ang power na yan, continue to move into your life. Purihin si Jesus magpakailanman. So, ikaw ba'y mataba? Then you must try to understand that being a fat Christian, you must have a spiritual son. Spiritual na anak sa pananampalataya. Letter A, fat sa fat, F, tapos na tayo sa F, faithful. A, if you are a faithful Christian, you must also be available Christian. Kristiyano ka nga, pero wala ka namang oras. Kristiyano ka nga, uunahin mo muna yung ibang bagay kaysa Panginoon. Yan po ba ay totoong Kristiyano na mataba? Hindi. Ang totoong Kristiyano available anytime. Kung umibig ka sa isang dalaga o binata, dapat available ka na kausapin siya. Available ka na tawagan siya. Available ka na i-text mo siya. Lahat. Available ka na kayo lalabas, i-date mo siya. You must have a time. In like manner, if you say you are fat, please, every day of your life, reserve a time for Jesus. Dapat may panahon ka sa Panginoon.
Merong isang pastor, ito'y nangyari sa Candaba, Pampanga. Nag-ordin ho ako doon ng isang pastor. Ang sabi ng pastor, ang pastor na ito kasi, ang kanyang message, sermon every Sunday, serve the Lord, serve the Lord. Maglingkod kayo sa Panginoon. Paglingkuran si Kristo habang may panahon. Kaya meron pong na-convict na isang Kristiyano, brother, pastor, natuturiti na ang tainga ko sa kasasabi ninyo, maglingkod tayo. Ang sabi ng membrong ito, pastor, hayaan nyo, pag ako ay balang araw, maglilingkod din ako. Huwag kayong mag-alala, pastor, balang araw maglilingkod ako. Ang sabi ng pastor sa kanyang sekretary, kunin mo nga yung kalendaryo, diyan sa office ko, kinuha yung kalendaryo. Ang sabi po ng pastor, brother, halika, maglilingkod ka balang araw. Ilan ang araw sa isang linggo? Ito o sa kalendaryo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, walang balang araw. Tingnan mo kung may balang araw, pang-walo yun. Pero 7 lang ang araw sa isang linggo. Walang pang-walo na balang araw, hindi darating yan. Ang balang araw wala sa kalendaryo, wala sa panahon. Kaya ang paglilingkod ngayon na, habang may hininga ka, habang malakas ka, habang wala ka pang rayuma, habang wala ka pang arthritis, habang ikaw ay malusog pa, mataba pa. Serve the Lord. You should always be available in your prayer life, prayer time, available in Bible reading, available in going to church, available in listening to the Word of God. In everything, if in God's time, you must be available. You must be available, kapatid. Tandaan mo yan, okay? Kasi yung iba, ito, tingnan niyo ha, maging yung mga nasa hospital bed, nakarate sa banig, na stroke, 93 years old, na lola, born again Christian, faithful, mataba, fat. Alam nyo, sabi niya, mas marami pa akong na-convert na dala kay Lord nung nakahiga ako dito sa ospital kaysa yung naglalakad ako na wala pa akong sakit. Tinanong, bakit lola? Ba't marami kayong nandito kayo sa ospital, hindi kayo lumalabas, hindi kayo nangangaral sa labas. Mas marami ang na-convert nung ako ay nakaratay na sa hospital bed. Bakit po? Ang sabi niya, pagkat tuwing may dadalaw, sinasalubong ko ang nakangiting pisngi ko. Nginingitian ko lang siya. Hindi na ako magsasalita. At yung ngiti, walang bayad, libre. Pag nginitian ko, sabi niya, yung nginitian niya, nagtataka, ha, Lula, nagagawa niyo pa rin bang ngumiti? Kahit na nandyan kayo, nahirap, may sakit kayo, nagagawa niyo pa rin ngumiti. Ngiti lang, nangangaral na. At ang sabi niya, yan ang sikreto ko pagkat nasa akin si Jesus. Nasa akin si Jesus. Kaya ang panlaban niya, para ipangaral ang Panginoon. Walang word, ngiti, smile. May problema, smile. May pagsubok, smile. May sakit, smile. Because you don't know who is looking at you. Kaya smile, always smile, regardless of your situation. So you must be available. At ang pinakahuli, fat. Review ha, if you kung gusto mo maging mataba, fat, you must be faithful. A, you must be available. At ang pinakahuli, you must be teachable. You must be teachable. Kailangan tumatanggap ka ng aral.
Okay? Mga kapatid, nasa 2 Timothy 2:7. Nasa 2 Timothy chapter 2 verse 7, you must be teachable. Okay? What will you reflect kung ano ang kung wala kang narinig? So kayo na lang magsabi, so kayo na lang magbasa 2 Timothy 2:7. Nakalagay doon, reflect on the Word of God. Yung narinig mo, i-reflect mo. At yung reflection, kasama yung pagsunod. Yung naririnig mo, ay sinusunod mo. Pinaniniwalaan mo, ina-apply mo sa buhay mo. Iyan ang teachable. Kasi yung iba, ang katwiran, kapag kabata yung nagtuturo, sasabihin, pauwi na ako, papunta ka pa lang. Kapatid, hindi ka pwede mag-graduate sa Bible. Sasabihin ko sa inyo, for 51 years, I've been preaching the Word of God. Pero nagugulat ako kapag kami nagsisilmon, meron pa rin akong napupulot na magagandang illustrations, na magagandang spiritual insights na nagagamit ko pa rin. Kaya kapatid, be a teachable Christian if you want to be fat, mataba. Conclusion. Nagturo ako ng discipleship training. Sa pagtuturo ko ng discipleship training, merong isa doon na disciple, para bang hindi niya isinasa puso. Nag-abroad, nag-apply sa Dubai. Natanggap. Nung nandun na sa Dubai, kapatid, kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Doon niya na-realize, doon siya naging seryoso sa kanyang pagiging Kristiyano. At alam niyo, ipinahawak sa kanya ng Panginoon ang isang small group. Alam niyo, Dubai, hindi ho Christian country yun. Muslim country. Kaya ngayon, nangangapa kung anong ituturo niya. Alam niyo, nag-message sa akin, Bishop, I'm sorry. Pwede bang padalhan niyo ako ng mga handouts, yung itinuro niyo noon, kasi I regret na hindi ako nag-ipon ng mga handouts ninyo. Hindi ko alam na someday, somehow, in the near future, gagamitin ako ng Lord. Ngayon na yon. Kaya Bishop, I'm sorry. Kailangan ko po ang assistance ninyo. See? Maaaring nung tinuturuan ko, hindi siya teachable. Hindi niya alam na in the near future, ganun ang plano ng Lord sa kanya. Kaya kapatid, napakahalaga na mag-take notes kayo. Napakahalaga mga kapatid ko na kayo po ay mag-memorize ng mga scriptures. Hindi kayo nag-graduate yan. Be a teachable Christian. Kaya kapatid, bago ko po wakasan, na mag-pray na tayo, ang pakiusap ko po, alam mo kung ikaw ay umibig at nagmahal, may pagmamahal ka, you have to share that love. Kaya iibig ka. Because a love that is not shared is not love. Mga kapatid, nakikiusap po ako. Tulungan niyo ho ako na mapalago ang YouTube channel na ito. Bakit? Pagkat kung meron po kayong napupulot na aral, huwag niyong ilalagay lang dyan. Magiging spiritual bansot kayo. Magiging bonsai Christian, hindi lalago, hindi tataba. Kaya kapatid, ito po ang pakiusap ko, prayer request ko na gawin mo sa channel na ito, o YouTube channel. Like it, love it, share it,
So, bago share it pala, ulitin natin. Ang gawin mo sa YouTube channel na ito, please like it. Pangalawa, love it. Pangatlo, subscribe it. At pang-apat, share it. Yan po ang aking prayer request. Para sa ganun, patuloy tayong tumaba ng tumaba. Hindi stagnant yung naririnig nating salita ng Diyos, nakadeposito sa puso, hindi lumalabas. Paano ka maging mataba? You are skinny. Payat na payat. Marami pong salamat, Amang Banal. Muli mo kaming challenge through your word. Lord God, this is really a high time for us because we don't know, oh God. But for sure, we are now living in the last days. And this pandemic, COVID-19, is really a very definite sign that anytime you will come for the second coming. So Lord, I pray that whatever we heard, we learn a lesson today. Teach us, O Lord, to implement, to apply it so that we will continue to be fat, mataba. Lord God, ang bawat isa po na nakinig ay turuan mo po na magkaroon ng anak sa pananampalataya. Na ito po, Panginoon ko, ay hindi mananatili sa puso namin. Kundi ito po, Panginoon ko, ay aming ibabahagi nang sa ganon, yung binahaginan namin, Panginoon, ay lalago rin. At meron kaming ibibida sa iyo pagdating mo, pagkat meron kaming anak sa pananampalataya at hindi kami nanatiling payat na payat, kundi matabang mataba na Kristiyano. Thank you, Lord. You are glorified and magnified through this word that you have shared us. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Until next time, God bless you.